Our topic for today can be found in the book of Second Chronicle, chapter 11 and chapter 12. Chapter 11 of Second Chronicles. Ito mga kapatid ay nagpapahayag ng mga paglisan ng mga Levita. And as we all know mga kapatid, that the Levites are the people of God. And the chronicler, yung mga taga-sulat, kasi ito, Sister Cecil, yung mga chronicler, sila yung nagsusulat ng mga nangyayari sa kasaysayan ng isang bansa. They are the writers of the nations. So maaaring yung pag-alis at paglisan ng mga Levites, who are the people of God, may have been something to do with what King Rehoboam has made. Maaari nyo na naging dahilan kaya sila lumisan. And it teaches us, like Pastor Johnny has said, it teaches us to also leave, vacate, forget. If something is wrong, and you think that what's happening is not right, you have the decision to make. You have to leave. You have to nagkaroon sila ng paglisan, iniwanan nila ang Israel. And as we all know mga kapatid, prior to this Bible study, I think last week, we had the distinction between the Israel, the northern tribe, and the Judah. So there were 12 tribes, but out of the 12, 10 belongs to the Israel nation. O yung tinatawag nilang mga taga-Israel. And then the tribe of Judah is composed of Benjamin and Judah. So dalawang tribe lang yung natitira sa tribe of Judah, which is composed of the two tribes. And yung mga sacerdote, the priests, left Israel, the 10 tribes, to go to Judah. Ito yung nangyari mga kapatid dyan. And in verse 5 to 12, it talks about Rehoboam turns his attention to defense. Alam mo minsan mga kapatid, sabi ko nga Sister Elaine, the Bible should teach us. We're not just reading it for the purpose of literacy or understanding about what happened in the history. The historical account of these people should also teach us now to live in accordance to what God wants us to live. Sayang, tama sabi ni Pastor Johnny eh. Ang ganda ng pasimula niya, Brother Matt. He started in a nice environment. Lahat ng naset up ng daddy niya, tsaka ni King David, siya ang nagsimula actually eh. He was the first in line to inherit that kind of holistic reign. Maganda ang pasimula eh. And it also teaches us, Sister Elaine, na kahit anong ganda ng pasimula, it doesn't guarantee a beautiful end. It is always in accordance to the power of God, because God holds the key. He has the master key keeper. He holds the key. At makita mo rito, Sister Charmy, as we go along, na ang ginawa ni Rehoboam, sa halip na magsisi siya, pinalakas niya ang kanyang kaharian. At maaaring sabihin mo nagsaksid siya kahit papaano. But overall, he neglected the spiritual things. May mga tao, Sister Eileen, na medyo gumanda ang buhay pero nakalimot sa Diyos. May mga tao na nawala sa gawain sapagkat ang kanilang inuna ay ang mga bagay na material. And that's very, very sad to the life of King Rehoboam, that he started to put shields and spears and made them very strong. Nagpatibay sila ng sandatahang lakas na sandata eh.
Kagaya ng ginawa ng Russia, kahit hirap na sila, basta, tsaka Northern Korea, kahit kahit na hirap na sila, wala sila makain, basta malakas ang depensa natin. Hindi ko sinasabing huwag natin palakasin yung ating defense. Mahalaga rin yun. Kaya makikita mo rin yung... Hindi ko sinasabing agree ako sa lahat ng mga pulisiya ng ating Pangulo. Pero nauunawaan ko yung sinabi niya na why would you kasi ang Pilipinas, Sister Elaine, mahina tayo sa defense. Kulang ang depensa natin eh. Why? Wala tayong makinarya eh. Sabi ng mga Pilipino, labanan ng China. Paano ka lalaban sa China? Eh yun yung, Sister Arlene, nagpunta tayo ng yung Spratly Island eh. Dinaanan lang ng warship ng China ang mga bangkang Pilipino. May nagawa ba tayo? Wala. Tapos ngayon, lalaban ka sa China. Ano ilalaban natin? Ang kalaban natin mga kapatid, even the United States is quite scared to China now. Tapos tayong Pilipinas na uugok-ugok tayo eh, ang mga airplano natin, patumba-tumba. Alam mo ba, nagpunta kami sa Star, di ba umuwi kami ng Bicol last December? Ang haba, Brother Matt, ng pila sa NAIA. Alam mo bakit? Sister Chami, taga Bicol ka. Sabi sa akin ng mga taga, sa NAIA to ha? Sabi niya, ba't ang daming tao? Kala ko ba COVID? Eh, COVID pa nun eh, kasagsagan pa eh. Wala pang itong lifting ng ano eh. Alam mo, Sister Cecil, yung aeroplanong papunta ng Naga Airport, naku, limang beses daw lumipad. Hindi makalipad. Dahil Sister Arlene, pag tinatamaan ng kaunting turbulence, nabalik na ang Cebu Pacific. Naku, ayaw na natin kasi baka masira ang plano natin. Nakikita mo yung logic? Ganyan tayo kalotek. Tapos sasabihin natin sa bansa natin, Cecil, na labanan ng China. Madaling sabihin. Ikaw kaya pumunta doon sa Beijing, pumunta ka kaya doon sa Spratly, makipaglabang ka mag-isa doon, hindi mo kaya. Let's be honest about ourselves. Be honest about your capacity. Madaling magano na eh. Kasi Presidente Duterte, tuta ng China. Eh wala kang magawa eh. Sino ba namang tangong ayaw lumabas sa China? Eh wala kang magawa. Ayaw natin sa China, pero bili naman tayo ng mga pansit canton. Kain tayo ng mga pansit, punta sa mga Sister Ellen, natatanalan mo. Punta tayo ng duck goose ba yun? Ano in-order natin? Puro mga Chekwa. Ayaw mo sa Chekwa, di wag kang... Wala tayong... Mga kapatid, naunawaan nyo. Ang ginawa ng mga China, in-strengthen nila ang kanilang defense. Wala tayong magawa. Atin nga, sige, atin, panalo tayo sa United Nations Tribunal, panalo tayo doon, atin nga ang Spratly, yung mga island na yan. Pero may nagawa ba tayo? Wala. Anong ending? Ng DFA, Sister Charmy, makipag-ugnayan. Itong si BBM, ang kanyang plano, magkaroon ng diplomacy talk with the Chinese government. Pero kung tutuusin, panalo ka sa kaso eh. Sa'yo talaga ang lupa. Pero dahil wala kang magawa, sa depensa, talo tayo. Tama sabi ni Presidente, bakit ko naman upapatay ng mga sundalo ko? So, para lang makipaglaban, may pakita sa inyo na lumalaban, tapos patay naman ng mga tao. Wala na sundalong natira sa Pinas kasi pakipaglaban sa mga Chekwa. Oh. Itong ginawa ni Roboam, pinatibay niya ang kanyang depensa. However, he has neglected the spiritual things. Okay palakasin ang depensa, okay palakasin ang ating puwersa, pero wag nating kalimutan ng Diyos. Ganon din sa tao. Okay lang magpayaman, basta wag ka magpakalimot sa Diyos. Okay magpagawa ng bahay, basta wag yayabang. Sana pinalakas niya, sana nagkaroon ng maraming Zoom meeting dito sa, di ba, Sister Arlene, sa Israel. Sana maraming mga Zoom prayer meeting. Oh, eto na, King Rehoboam inviting you for Zoom. This is the link. Password Genesis. Oh, parang si Brother Matt ang kinuha niya taga-send, ang host. Eh wala eh. Ang ginawa niya lang, palakas ng pwersa niya, pero nakalimutan niya ang mas mahalagang bagay. Maraming taong ganyan. Lalo na ngayon, abalang-abala na ang tao sa paghahanap buhay, at hindi ko sinasabing masama, kailangan natin yan. Pero one thing is for sure,
Look at the life of Rehoboam. He strengthened his defense, his dynasty, his reign, his kingdom with his own effort. But to neglect and forsake God, it had a disastrous effect. Itong binabasa natin mga kapatid, ito yung pagkalimot sa Diyos eh. Iniwanan na sa ng mga Levita, yung mga tao ng Diyos, mga lingkod ng Panginoon, iniwanan siya, nagpunta sa Jerusalem. Iniwanan siya. At yun din sana mga kapatid, sa kung tayo magkakaroon ng mga future leaders, sana gano'n na mangyari sa atin. Nahawa ko kaya nauso noon, brother Matt, mga bata tayo, siguro narinig mo na yung brain drain. Yung brain drain, nagkaroon na ng brain drain sa Pilipinas, Sister Arlene. Bakit? Yung mga matatalino at magagaling, nawawala sa Pinas, napunta sa mga magagaling na bansa. Yung mga natitira sa Pilipinas, mga punggok. Kaya ngayon, may mga makarinig ako mga kliyente ko na, Attorney, yun pong nag-oopera sa nanay ko, mga nurse lang na walang experience. Nasa kako yung mga nurse. Akala ko ba doktor yan sa probinsya nyo? Wala na pong nurse eh. Nakaalis na sa ibang bansa na. Ang dapat pala kasi ng ating mga politiko, mga kapatid, yung ating bansa, babayaran mo ang mga nurse ng 8,000 pesos, 10,000 pesos. Minsan kanila pa ang pagkain, kanila pa ang mga pambasahe, walang natitira sa kanila. Anong gagawin nila? Logic. Aalis ako. Pupunta ako sa mas magandang lugar na magbibigay sa akin ng sapat na sweldo para mabuhay ako. Iniwanan ito eh. Kaya, yung mga leaders natin, pagtingin natin, palakasin natin ang ating mga manggagawa. Bayaran ng tama. Palakasin ang ekonomiya. Marami kulang sa ating bansa, mga kapatid. Sister Arlene and Sister Charmy, if you ever get elected, kung kailan mang election yan, Sister Charmy, hindi masasabi Sister Charmy ang panahon eh. Diba? Brother Matt, kung uuwi ka ng Quezon, Pastor Johnny, Sister Elec, kung uuwi ka ng Cavite, labanan mo, banggayin mo si Rimulya. Amen ba mga kapatid? Yun ang problema natin eh. Ang tumatakbo sa mga bansa natin, yung mga walang Diyos. Ang iba, walang pinag-aralan. Ang iba, binibili ang kanilang mga certificate. Isang araw lang nag-aral, graduate na ng 4-year bachelor's degree. Hindi ko wala akong pinatatamaan, pero kapag ang isang tao kulang sa kaalaman, anong ini-expect mo? Kaya katawa-tawa lang ang bansa natin. Wala kang makikita ganyan sa ibang bansa. May nakita ka na ba sa bansang UK, sa United States na footballer, tumakbong politician? Wala. Wala kang makikita gano'n. Because, kanya-kanya ng line. Sample, Sister Arlene, singer ka, doon ka na lang sa pagkanta. Pati ngayon, si Imelda Papin, sina Rick Secreto ba yun? O tumatakbo yan. Anong alam yan? Kaya, wala. Paulit-ulit lang. Hindi mo rin naman masisi. Kasi mga Pilipino, mahilig sa magandang boses. Perales, si Sister Arlie, sino nga yun? Sister Arlie, sino nga yun? Si Corrales? Hindi ko marinig. Hindi ko marinig. But, ang tao kasi pagkasikat, binoboto. Pag hindi ka sikat, hindi ka boboto kasi hindi ka nila nakikita eh. Kaya Sister Charmy, kung tatakbo ka ng 2031 na election, 11 years from now, ngayon pala mangampanya ka na. Ilagay mo na sa Facebook ang mukha mo, palagi ka nakikita. Amen ba? Kasi pag hindi ka na nakikita, hindi ka na kilala. Kaya mapapansin mo ngayon, may mga nakausap ako, Pastor Johnny, ng mga politiko sa Pilipinas. Bakit yung mukha nyo? Ba't kayo ang tanda-tandaan nyo na? Tapos yung picture nyo dito sa mga tarjeta nyo ay hindi pa rin nagbabago. Alam mo sabi nila? Para matandaan nila ako kasi kung 30 years ago
Batang-bata ako, tapos ngayon nagkikikumukha ako dyan, di ba hindi nila ako makilala? Mahalaga kasi ang retentivity ng tao. Kaya Sister Arlie, kung natatakbo ka ngayon, wag mo na baguhin yung mukha mo, ganyan lang. Wag mo na babaguhin. Kasi pag binago mo, baka hindi sino yan? Yan si ano? Ayan, tanda na. Di ba? Kaya mapapansin mo mga politiko sa atin? Sa Bicol, ganyan, Sister Charmy. Sabi ko, bakit, di ba, 10 years ago niya na mukha niya, hindi nagbabago, Brother Matt. Bakit? Una, cost of printing. Cheap. Kasi hindi mo nababago ang mukha mo. Hindi ka na pupunta ng photo me para magbabago, hindi ka nagpapaayos. Yun lang talaga. Now, he appointed for himself the priest for the high places. Ito naman yung ginawa ni Rehoboam na ginawa ni Jeroboam. Naglagay sila ng altar for the demons. Could you imagine the gravity, the severity of how these people are mocking God? Wala silang ginawa kundi galitin ng Diyos eh. Kaya ang ginawa ng Panginoon, iniwanan sila. Rehoboam had 18 wives and 60 concubines. 80 plus 60, 140. Bagmat hindi nga kasing dami, pero madami pa rin yun. Huwag mo sabihin na konti lang. Ganun din yun, Sister Elaine. Ang maliit na baboy at malaking baboy, parehong baboy. Konti lang namang keke. Kahit na. Sabi ng doktor, bawal sa'yo kasi diabetic ka. Amen ba? Marami siyang binasag ng mga kautusan ng Diyos. Deuteronomy 17 verse 17. Huwag magpaparami ng asawa. Mahirap maraming asawa eh. Na dapat isa lang. Amen ba? Kasi pag marami kang pinaglilingkuran, marami kang minamahal, kaya tamang kanta ni Ariel Rivera, sana 20 ang puso ko. Dapat 2, ito 140 eh. Di ba, Brother Matt? Siguro kinakanta ni Brother alam, pag dumating tayo sa langit at nasa langit tong si Brother Rehoboam na to, pupuntahan ko rin siya. Ba't naman ikaw? Ano nangyari sa'yo? Yung daddy mo yung hari, tapos yung daddy mo yung lolo mo si David, tapos yung daddy mo si Solomon, tapos ganyan pa rin ang ginawa. Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka? Alam mo kapatid, sabi ko nga, ang dami natin kakausapin sa langit, Sister Arlene. Bakit? Binabasa natin ang kanilang mga buhay at maging salamin ito sa atin. Ginawa niyang hari. Nasusunod sa kanya, he appointed his son Abijah kasi mahal niya si Maaka more than any of his 140 wives. At marami mga biblical experts believe that Solomon became the king because David loved Bathsheba more than the rest of all the concubines. At maaaring, I think I heard it from Bishop himself, saying that there was an arrangement between Bathsheba and David. Kaya kahit na si Solomon ay hindi naman siyang firstborn, siya ang inappoint na hari. Kaya malaki nagagawa ang pag-ibig. Iba talaga ang Sister Chami yung kasabihan na iba ang tinitingnan sa tinititigan. Narinig nyo na yan? Yung ganyan salita. Iba ang tinitingnan sa tinititigan kasi tinititigan mo lang siya pero hindi mo naman sa tinitingnan. Wala kang pagtingin. Yung pagtingin ni Kaharing Rehoboam kay Maaka mas mataas kaysa sa iba niyang mga kabit at mga asawa niya. Kaya inappoint niya yung kanyang anak na yon. 2 Chronicles chapter 12. And ito naman yung pagpalo ng Panginoon kay Rehoboam. In verse 1, chapter 12, now it came to pass when Rehoboam had established the kingdom, had strengthened himself, that he forsook the law of the Lord and all Israel along with him. How many times? Maraming taong ganyan. Maraming tao nga hindi nga pinabayaan, talagang iniwanan nila. Iniwanan nila ang paglilingkod, ang pagsamba, iniwanan nila ang pagbabasa ng Biblia, ang pananalangin,
ang pagdalo sa mga gawain because of money. Na-establish niya, kagaya ni Rehoboam, he established his kingdom. So binatapos niya yung pagpapalakas ng depensa niya. But he forsook the law of the Lord. Minsan kasi, alam mo, Sister Eileen, wag naman magagalit ang Panginoon sa atin. Minsan ang Diyos kaya nagagalit din. Alam mo, panakipbutas lang siya. People only call Him when He is needed. People only pray to Him when He is necessary. But the moment we get what we want, the moment we get what we have prayed for, parang yung 10 pinagaling ni Jesus, iisa lang ang bumalik. Samaritano pa. Nasaan yung mga Hudyo? Nasaan yung mga Israelita? Hindi, wala man lang pagpapatawad, wala man lang rather paghingi ng pasasalamat. Kaya nga, Sister Chami, may kwento, di ba? May nag-a-apply daw sa langit. Panginoon, gusto ko mag-apply ng trabaho. Di ba marami kayong kailangan trabaho dyan? Pinapasok daw ng Panginoon, Sister Cecil, sa langit. May 2 department. Ito, sa department na to, ang haba daw ng pila, maraming nagtatrabaho. Tapos sa isa naman, iisa ang nagtatrabaho. Sabi nung nag-a-apply sa Panginoon, Panginoon, bakit po dito sa department na to, ang dami ng trabahante nyo? Tapos dito po sa isang department, iisa ang nagtatrabaho. Hindi anak, ganito yan. Ganito explanation, sabi ng Panginoon. Sa department na to, healing department yan. Sabihin, yung mga healing department, maraming humihiling, maraming nagdumadaing, yung mga daing department. Sa daming daing department, hindi makadaumayan mga anghel ng Panginoon. Ang daming kailangan. Mayat-maya, tumatawag. Mayat-maya, Lord, please, Lord, please, Lord, please, 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 please. Pero naman yung 8 billion people, lahat nagpi-please tayo. Kaya kailangan na maraming workers. Panginoon, bakit dito isa nagtatrabaho? Kasi kakaunti nagpapasalamat, isa lang ang kailangan, minsan nga wala pa. Minsan, day off pa yung nandyan. Wala daw nagpasalamat kaya walang pasok. Nakakaya sa Diyos. Nahihiya ako sa Diyos pag gano'n. Alam mo, parang, ang dami namin bigyan ng Panginoon, tapos puro pa tayo reklamo. Ang dami-dami ang ganda-ganda na ng buhay na binigay ng Panginoon. Nakalimutan mo pa ang Diyos. Kung kailan ka dumami, gumanda ang buhay, lumaki ang sweldo, doon nakalimot sa Diyos. Kaya, nakakahiya sa Diyos. Nahihiya ako sa Diyos pag gano'n. Ayokong yung parang ginamit mo lang ang Diyos, parang siguro ang kanta ng Panginoon, siguro kung nagpe-play siya ha, siguro ang kakanta ng Panginoon, Sister Arlene, alam mo ito, panakip butas na lamang. Diba, Sister Arlene? Ganoon na masakit sa Diyos yun. Kasi parang ginagamit lang sa nitong si Rehoboam. Panginoon, palakasin mo ako, Panginoon, patapangin mo ako, Panginoon, ligtas mo ako. Pero nung natapos na ang kaharian niya, he forsook God. He neglected the law of the Lord. Kasi he grew independent of God. Nawala na siya ng dependency on God. Ano sabi Brother Matt ng Panginoon? Abide in me, and I will abide in you. Walang magagawa ang sangang putol sa puno. Pag ang isang sanga, Sister Arlene, ito ang puno, ito ang sanga, natanggal ka sa puno, yung sanga, wala. The only way we can experience strength in our lives, in all aspects, financial, spiritual life, relationship life, is only when we are connected strongly to the vine. Kapag natanggal ka na doon, tamo ang isang tao, mga kapatid, ito, diretsahan tayo, real talk tayo. Tamo ang isang tao na wala sa gawain ng Panginoon. Napansin mo? Pag ang isang tao na wala na sa gawain ng Panginoon, Brother Matt, hindi na nag-a-attend, yung hindi mo na nakikita. At hindi na siya nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon, nawawala yung glow. Napansin mo yun, Sister Elaine? Dati-dati ang ganda-ganda niya, nag-a-attend pa sa church. Parang, kumukuti-kutita. Alam mo yung sa mga happy toothpaste? May mga kinang-kinang. Pero ngayon nakikita mo na parang, bakit pang gano'n? Parang, buhay pa rin siya pero nawala yung glow. Could it be that that person grew independently of God more rather than being more dependent on Him?
Lagi ka magtitiwala sa Diyos. Ayaw ng Panginoon na nawawala ka na. Yan ang tinuturo mga kapatid ng prodigal son, Sister Ali. The prodigal son's teaching is more about dependency on the Father. The moment the prodigal son left, the protection, the care, and the love of his father, he lost it. Yun eh. Nawala siya doon sa pag-iingat, pagmamahal ng kanyang ama. Eh di bahala ka. Hindi siya hinabol. Hindi siya binaby-baby. Pinabayaan siya ng ama. Pinabayaan ka para maranasan mo. Ganon din ang ginawa nito. Babasahin natin dito eh. Pinabayaan din sila ng Panginoon. Bakit, Sister Charmy? Para maranasan nila ano ang buhay na naglilingkod at hindi naglilingkod sa Diyos. Pwede naman tayong mawala, okay lang. Amen ba? Brother Noel, hi. Brother, mukhang nakahiga ka na dyan sa iyong sopa dyan, Brother Noel. Welcome to the Bible study, Brother Noel. Si Brother Noel, nagtatrabaho yan sa painting. You see, yun ang nakakaano doon. Pag pinabayaan tayo ng Panginoon, mawawala sa atin yung sigla ng buhay, mawawala sa atin yung ganda ng buhay, yung kahit may pera ka, Sister Ali, alam mo yung wala ka naman sa Panginoon, parang hindi mo na na-enjoy. Hindi mo siya nawawala yung value of life. Nawawala yung happiness and joy of life. Oo, kumikita ka nga ng malaki, pero malungkot ka. May kahapisan. Blessing with curse. Kasi pwede tayong blessing materially, but cursed spiritually. And sometimes even the blessing that we think it's a blessing, it's no longer a blessing because it has become a curse. Meron akong naglilinis sa bahay namin, si Bilma. Sabi niya, Sir, taga Bisaya. Sir, hindi na po ako nagpapadala ng box sa amin. Eh, bakit ka ako? Eh, ang ganda-ganda sa atin, mga cream, di ba? Pambili ka ng cream. Eh, sir, yung pong cream, nilalagay daw, yung Nivea cream, Sister Arlene, nilalagay sa kape. Eh, di ba nga naman ang lasa? Sabi, nako, Bilma, ka nang papadala din niya. Yung cream na pinadala mo, ang pait. Bakit naman hindi mo nilalagay ng label? Sabi mo yung cream na yan, para sa mukha, para sa body, para sa skin. Pero sabi niya, alam mo, hindi ko alam kung totoo ito pero si isa nagsasabi, Sister Charmy, totoo ito. Na the more na nagpapadala sa ng box, yung mga nagpapadala sa box, yung kina Sister Elaine, nag-aaway-away ang mga kapatid. Pag hindi mo nalagyan, ito, medyas para kay Junior. Ito naman ganito, para kay ganito. Naku, yung isang kamag-anak na hindi mo nalagyan ng pangalan, ako galit na galit. Magmuti pa magkabarilan. In the same way, ganoon din ang maraming tao. Napadalhan mo na ng blessing ng Panginoon, pero lagi pa rin nagiging sanhi ng pagkakahiwa-hiwalay, ng pagkakawatak-watak, ng pagkakagulo. Anong blessing yan? Kaya kita mo sa mga pagkain natin, narinig mo na Sister Cecil ito, sa mga magulang natin. Sabi ng mga magulang natin, huwag kayo mag-aaway sa harap ng pagkain, sa harap ng grasya ng Panginoon. Bakit? Lalayo ang grasya. Lumalayo. Because we fight in the middle of the blessing na meron ang Panginoon sa atin. Sa na, Panginoon, salamat po sa mga pagpapalang ito binigay mo sa amin. Nagiging dahilan pa ng pagkakaaway-away. Kaya ngayon, yung si Bilma na yun, yung aming katulong, hindi na nagpapadala ng box. Sabi niya, sa akin pa nagagalit kasi wala daw siyang pangalan. Sister Arlene, sa dami mo naman kamag-anak sa buong probinsya, hindi mo naman marorol ko lahat yun. Ano ba namang, walang pangalan, pero kahit na walang pangalan, bigyan mo na lang ako ng cream. Ganon din ang Panginoon. May blessing na, nagiging dahilan pa ng pagkakahiwa-hiwalay. Ay di ano gagawin ng Panginoon? Alisin na lang yan. Wala naman palang kwenta eh. Ito ang nangyari kay Rehoboam. Nung napagpala siya, pinalakas siya ng Panginoon, lalo naman siya nakalimot sa Diyos. Sana hindi tayo ganon. Sana hindi ganon ang tao eh. Kaya lagi ko naaalala yung turo ni Pastor. Bata pa ako nun siguro. 1980s niya sinabi yan. Tanda ko yan. Nakatayo siya sa pulpit, sabi niya, mga kapatid, kung ako ay magkakasala sa Diyos. Yun ang sinabi niya, itong word na ito sa Tagalog. And it has been in my mind ever since. And up to now, I can still say the exact word.
mom said at the church. Sabi niya, kung ako ay magkakasala sa Diyos, ito sabi niya, gugustuhin ko pang dalhin ako ng Panginoon sa hukay. Ganun katindi. Yung kung magkakasala daw sa Diyos, maganda pang mamatay na siya kaysa magkasala sa Diyos. Ganun katindi ang affinity, yung relationship niya sa Panginoon. Ayaw niyang ni minsan, never siyang gagawa ng hindi gusto ng Diyos. Kaya makikita mo, ang personality ni Pastora, very strong. Because of her own personal relationship with God, he wanted her church, her congregation, to be as strong as hers. Hindi tayo ng maraming churches, iba't ibang lugar. Kaya natin eh. Ang dami nagpapa-under sa atin na ibang church. Pero, hindi natin ginawa. Ang focus kasi ng ating church, mga kapatid, ay ang pagkakaroon ng quality members rather than quantity. Sa dami, hindi mo naman maasikaso. Ang problema niya, Sister Cecil, na kinatatakutan natin, paano, Brother Matt, pag dumating na tayo sa Panginoon, inhandog na nasa jurisdiction mo yung church eh. Kaya mga pastor, mga kapatid, malaki ang responsibilidad. Si Pastor Johnny, matindi ang sa kanya. Kasi pinagkakatiwala sa kanya ang London, tayo mga kapatid, lahat tayo. Pastors has a duty to lead the people of God towards God. Itong ginawa ni Rehoboam, at makikita natin mga kapatid, ang worst part niya was that yung kasalanan niya, Sister Cecil, it also led the entirety of the kingdom into sin. Nagkasala sa Diyos. Yun ang mahirap doon. Sa halip na siya lang, buong kaharian ng Panginoon, buong kaharian ng Juda at ng Israel, nagkasala kasama niya. At yun ang worst. Nagalit sa kanila ang Panginoon because naglagay sila ng iba't ibang Diyos-Diyosa, nakalimot sila sa Diyos. Pati yung ibang hari naman, ng mga balasubas din, itong si Jeroboam, naglagay pa ng demonyo, the altar for the demons. Ano ba naman yan? Talagang paglapastangan at paghampas sa kabutihan ng Diyos. Talagang walang galang sa Diyos. You see, kaya yung gustong matutunan nyo mga kapatid, yung respect and protocol when you are at the presence of God. Kaya marami tayong mga manggagawa, mailan na nasuspend because of not respecting God. Kaya sa ating mga MC, sa ating mga nasa unahan, may mga ganyan may mga kapatid tayo na nasuspend. Mag-iingat tayo sa ating pagtupad ng mga tungkulin. Mahalaga yan. Ano pa sabi pang mga kapatid sa verse 2 to 4? Inattack ng Egypt ang disobedient na Judah. Nandyan si Shishak, king of Egypt. Ang kasaysayan ng Egypt, also known as, kilala siyang Shishonk I. He was the founder of the 22nd dynasty or dynasty, and its most energetic pharaoh. Isa sa pinakamalakas at pinakamalitsi at malakas, matapang na parao ang lumusob kay Haring Rehoboam because they had transgressed against the Lord. You see? Hindi hinahayaan ng Diyos, hindi gumagawa ang Diyos na malupit, Sister Arlene, ang Judah kasama si Rehoboam. Pero pag inalis lang ng Diyos ang kamay niya, the enemy now has the opportunity to attack. Malakay 3:10. Babalik palagi tayo sa Malakay 3:10 kasi yun ang hand of God eh. Sabi ng Panginoon, do this and I will do this, bring the tithes and offering to my storehouse, and I will open the blessings, the windows of heaven, that will pour out enough blessings or no room enough for you to contain it. Ang sabi ng Panginoon, but if you don't,
Wala yung kamay niya, Sister Arlene eh. Ang sabi ng Panginoon, pag dinala mo ang handog mo at ang ikasampung bahagi mo, sasawayin ko ang mananakmal sa buhay mo. Ibig sabihin, Sister Arlene, the opposite one, contradictory to that promise, kapag hindi natin dinala, hindi to pananakot, and it's up to you, but it is my duty to tell you ano yung dapat. Kasi kung alam ko at hindi ko sinasabi sa inyo, hindi ko kayo mahal. At hindi ako nahihiyang magsabi sa inyo mga kapatid ng kahit na mainis kayo sa akin, okay lang. Okay lang kayo mainis sa akin. Basta ako, sasabihin ko kung anong makakaganda sa inyo. Now, sabi ng Panginoon, Sister Cecil, sasabayin ko ang mananakmal. Dahil ginawa mo yun dapat eh. So, may obligasyon ng Panginoon, gagawin niya yung kanya. Ginawa mo yung part mo, gagawin ng Diyos ang part niya. Now, kapag hindi mo dinala yon, walang magawa ang Diyos. May mananakmal palagi eh. Lagi may sasakmal, may kukuha ng kinita mo, ng iyong ani. Kasi nung unang panahon, Sister Charmy, wala pa namang mga pera. Ang blessing pa nila, mga ani, mga trigo, mga hayupan. So every time kumikita ka, nakakaani ka, lagi may mananakmal. Ang sabi ng Panginoon, sasawayin ko ang mananakmal sa buhay mo. Now, kapag inalis na ng Panginoon, kagaya na sinasabi ng ating context, kasi nag-transgress sila sa Panginoon. Nagkasala sila sa Diyos. Eh di wala ang kamay ng Diyos. Hindi inuutusan ng Panginoon na magkaroon ng masama sa buhay natin. Hindi. Sabi ng Bible, hindi ang Panginoon nagpapadala ng kasamaan. Hinahayaan, inaalis ng Diyos ang kanyang kamay, and then the devil, the enemy, attacks the disobedient people of God. Ito ang nangyari dito mga kapatid. The word transgress was translated sa NIV, New International Version, as unfaithful. Unfaithfulness. Kaya kapag unfaithful na tayo sa Panginoon, wala na tayong katapatan sa Diyos, maaaring alisin ng Diyos ang kanyang kamay. Hindi dahil sa ginawa ng Diyos yung kasamaan. Hindi. Inalis lang ng Diyos. Kaya noong sinabi ng Panginoon na pinatigas niya ang puso ng paraon, hindi sabihin pinatigas talaga ng Panginoon, ginawa niyang matigas. No. God just allowed whatever is in the content of the Pharaoh's heart. Hinayaan ng Panginoon, inalis niya ang kamay niya. Sige, kung ano laman ng puso mo, gawin mo. Wala ang kamay ng Diyos eh. And I don't want you to live life without the hands of God. I always want you to live your life with the protection and benediction of the Lord. Kapag ang isang buhay, mga kapatid, ay namumuhay kayo sa ilalim ng kontrol ng Panginoon, no harm. Psalm 91 is the prayer of David. No harm will befall you. No evil shall come to your tent. Because nandoon ang protection ng Panginoon eh. Job was an example. Satan said to him, Lord, kaya sinusunod ka niya si Job na yan, kaya mahal ka niya si Job na yan, dahil yung kamay mo nasa kanya eh. Tanggalin mo yung kamay mo sa kanya. Tingnan natin. Nandun ang protection mga kapatid eh. Huwag niyong hayaang mawala yon. Don't grow independently away from God. Kahit na malaki ang kita natin at busy tayo, ano ba naman ito? Nagpadala na ng link si Brother Matt. Pindutin mo na yan. Kahit nagtatrabaho ka, namablansya ka. Amen ba? At least meron ka naririnig. Ako, minsan kapatid, minsan hindi ko maabutan lahat ng ating mga gawain. Kahit nagdadrive ako, maganda nakakarinig ako nung something na, uy, narinig ko yan si last Friday. Kahapon si Pastor Ben. Saka si Brother Jairek sa Israel. Nung umaga naman, si Pastora Madeline. Kahit na kaunti, nakakarinig ka. Kahit pa paano. Kasi pag hindi ka na nakarinig, Sister Arlene, ang gawain ng Panginoon, ano nang maririnig mo? Di kung ano-ano nang maririnig mo, mga kung ano-anong kwento ng buhay. Pero mahalaga lagi na didiligan tayo ng salita ng Diyos. Do not forsake God. Sabi ng Panginoon, you have forsaken me.
And therefore, I also have left you in the hand of Shishak. Kinalimutan mo naman ako eh. O, edi na lang kita doon sa kabila. Kaya minsan, Sister Charmy, the danger of asking God, may narinig pa ako na parang buhay naman daw niya yun, huwag siyang pakialaman. Sige. Pero the danger of that, Sister Cecil, is that when you tell God to leave you alone, one day, life will answer your prayer. Kapag sinabi na nating iwanan tayo ng Panginoon, baka mangyari sa atin. Sino bang, alam mo yung bata, di ba? Mga 2-year-old, alis na ako. Hindi ko kailangan. Mga ganun, mga nananakot pa. Saan nakita mo yung ganun mga bata, parang aalis, parang alam nila, kaya na nila. Pero alam natin, ng bata, pag umalis yan, babalik at babalik. Alam mo, mapapahamak. Bakit, Brother Matt? God knows the bigger picture of our lives. God knows the danger ahead of you. And there are many dangers that could happen to us. Pero hindi nangyari sa atin because the hands of God was there. God did not allow the danger, the risk, the troubles that could have come your way. Pero hindi hinayaan ng Diyos lahat. At yung nakikita mong danger na yan, baka fraction na lang yan ang dapat na mapunta sa'yo. Amen ba, Sister Arlene? The leaders of, ito na yung repentance ni Rehoboam at ni Judah. So the leaders of Israel in verse 6, and king humbled themselves. And they said, the Lord is righteous. You see? Gustong-gusto ng Panginoon yan, Sister Cecil eh. Kapag ang mga leaders na ang humingi ng tawad, gustong-gusto ng Diyos yan. Kaya mong galawin ng Panginoon dyan. Yun talaga mga leaders na ha. Kasi ang leaders may clout. Ayun ba? Kaya Sister Arlene, kapag ikaw ay naging governor ng Masbate Region, every Monday, may prayer meeting sa munisipyo. May prayer meeting sa Kapitolyo. Sister Charmy, gawin mong ordinansa yan. Magbasa ng Biblia. Yan dapat eh. Kaya sa mga doon sa aking maliit na negosyo ko, lahat mga tao ko every Monday may Bible study sila, may prayer meeting. Sige, mag-prayer meeting kayo. Anong Bible verse natin ngayon? Mga hindi yan mananampalataya ha, pero inuobliga ko sila. Gawin mo yan. Magsisi. Sa Nineveh, o Nineveh, Jonah was asked by God to go to Nineveh, but he ran away to go to Tarsis. Kasi alam niyo ni Jonah na napakasamang lugar, napakasamang mga tao ng Nineveh. Mga kapatid, I will add 10 minutes mga kapatid sa aking time. And then when he was running away, kasi sabi ni Jonah masasamang tao yung mga taga Nineveh, ba't ko pupuntahan yan? Patayin na lang yung mga yan. Pero anong nangyari, Sister Arlene? Noong nangaral si Jonah, ibinugasan ng isda. Poof! Ng malaking isda. Tatanungin din natin si Brother Jonah, Sister Arlene. Pagdating natin ng langit sa Elaine, Brother Jonah, anong isda ang kumain sa'yo? Ano ba, tanigi ba yun? O pating? Kasi hanggang ngayon, walang walang finality kung anong klase ng isda. Baka dilis lang yun. Di ba? Bro, 3 days and 3 nights, Sister Arlene, na nandoon sa tiyan ng isda. And that represented Jesus. But that's a long theological preaching again on its own. Nangangaral na si Jonah, hindi luwanas ng isda sa Nineveh. Sabi ng Panginoon, sabi ni Jonah sa mga taga-Nineveh, kayo mga taga-Nineveh, makasalanan kayo, magsisi na kayo ng inyong mga kasalanan, papatayin kayo ng Panginoon. Pag hindi kayo magsisi kayo. Repent. All day long, he kept preaching, repent. Alam mo nangyari sa Arlene? Nakinig yung mga hari, yung mga leader ng Nineveh. Nag-cover sila ng abo. They covered themselves with sackcloth. Nagsisi sila, umiyak sila, tumangi sila sa Diyos. They moved the hand of God. Yung judgment na sanang babagsak sa langit parang si Sodoma and Gomorrah, inabort ng Panginoon, inabandona ng Diyos because the leaders led the people to repent. Yun ang kagandahan nun. Kaya nung nagsisi na pati si Rehoboam dito, naantig na ang puso ng Diyos. Kasi ito na, leader na to. Hindi basta-basta mga SPO1 lang o SPO2.
Mismo mga general, brigadier general, lieutenant colonel, kasama na nagsisisi sa Panginoon. Oh. Kaya, nantig na ang puso ng Panginoon. And then, verse 7 to 8, when the Lord saw that they humbled themselves, oh. Kaya, Sister Charmy, pag ikaw ay nagpapakababa sa Diyos, kailangan kita ng Panginoon. Yung pagpapakababa mo, hindi plastic. Baka naman nagpapakababa ka, pakitang tao. Ako, sorry ha. Sorry na. Ano yun, parang ganun, nag-sorry pero nag-sorry na ako sa'yo. Maayos ka na dyan. Tamaan ka sa akin. Ano ba? Style na ko mo yung ganun pagsasorry. Ang sorry, dapat sincere. Pag humingi ka ng tawad sa Panginoon, dapat makita ng Panginoon. Bakit? Nakakasaliksik ang Diyos ng laman ng puso ng tao. Kayang makita ng Panginoon ang content of your heart. God is a master scanner of heart. When the Lord saw that they humbled themselves. Kailangan makita natin yung kababaan. Kaya yung teaching natin kapon sa Italy yata yung lalaking tax collector, di ba? Hinahampas niya yung sarili niya, brother Matt. Ako, isa akong makasalanan. Panginoon, isa akong makasalanan. Yung Pariseo na self-righteous, buti na lang. Hindi ako kagaya, Panginoon, buti lang, hindi ako gaya ng lalaking kasalanan. Tamo, sobrang pagsisisi ka, dami niyang kasalanan kasi. Sinong pinili ng Panginoon, Sister Charmy? Yung lalaking walang ginawa, kundi hampasin, dire-diretso, continually ang kanyang sarili, ako ay isang makasalanan. Walang ifs and buts. Walang pagmamalaki, pagpapakababa, lumalapit sa Diyos, Panginoon, patawarin mo ako. Ako'y isang makasalanan. Yun ang gusto ng Panginoon. Now, siyempre, tumutunog pa sa Panginoon yung kanta na Panakibutas na la. Di ba? Baka nag-e-echo pa yun. May background pa dyan eh. Tanda ng Panginoon natatandaan ko nung kailangan nyo ako, tinatawag nyo ako, tas ngayon, ano na, nangyari? Oh. Now, ito sabi ng Panginoon, Starlene. Okay, so sige na. Kahit na masama kayo, pero sige. Ito sabi ng Diyos, Starlene, I will not destroy them. Sabi ng Panginoon kay Propeta Samaya ba ito? Si Propeta Samaya, I will not destroy them, but I will grant them some form of deliverance. Sabi ng Panginoon, okay, hindi ko na sila papatayin, pero bigyan ko sila ng konting leeway, para konti naman, para matuto naman kayo. Para maranasan naman natin ang konting hirap. Hindi ko na sila papatayin, pero hindi ka agad-agad. Hindi ka agad-agad na nawala na. Amen ba? Dahan-dahan. Makita mo na ng Panginoon talaga yung total 360 degree na pagtalikod sa masamang ginawa. Amen ba? Maganda rin minsan nararanasan natin na mawala at lumayo ang Diyos. Yun ang sabi ng Panginoon. Siguro yun ang ganyan gusto sabihin para ma-realize natin how it is to be without God. Siguro kung tayo nandito, Sister Arlene, sa buhay natin, siguro hindi na tayo ganito, ano? Kasi alam na natin ang gusto ng Diyos eh. Ito mga sarilitang to, matitigas ang ulo. At alam mo, Sister Charmy, kaya minsan sabi ko nga sa may mga maraming anak, huwag kayo magdadami ng paborito. Kaya buti na si Brother Matt, isang anak niyan eh. Bakit? At isang paborito mo, Brother Matt. Itong ang anak mo, 12, magkakaroon ka dyan ng favoritism. Bakit ko nasasabi ito, Sister Charmy? Itong Israel na ito, naging paborito ng Diyos. Dahil alam nilang may pangako ang Diyos, hindi, Panginoon, mangako ka, hawakan namin yon. Lumaki ang ulo, alam nilang napakabait ng Diyos, kaya lumalaki ang ulo, tumitigas ang ulo, nagiging pilyo at pilya. Kasi hindi naman sila parurusahan ng Diyos eh. Mapalo man ng Diyos, madaling maanting ang puso ng Diyos. Kaya itong mga Israelita na itong mga kapatid, naku mga kapatid, siguro pag nasa langit tayo, dami natin kakausapin. Kayo, ang titigas ang ulo nyo? Binasa namin ng 2 Chronicles. Grabe kayo ha. Ikaw, Brother Jeroboam, ako, tigas na lang ulo mo. Ang kapal ng mukha mo, nalalagay ka pa ng demonyo dyan sa... Diba? Sister Charmy, kakausapin natin yan, isa-isahin natin. Jeroboam. Ikaw ba yun? Ikaw yung nasa 2 Chronicle?
talaga, pilyo mo talaga, pasaway ka. Buti na lang, mabait ang Diyos. Di ba? Kaya mga kapatid, marami tayong, siguro hindi matatapos ang ilang libong taon bago natin makaw sa tag-isa mga yan. Di ba? Now, ito nangyari sa Arlene. I'm aware of the time, 10 minutes. The enemy, yung mga taga-Egyptians, they took away the treasures of the house of the Lord and the treasures of the king's house. Yung iniwanan ni Solomon na pagkadami-daming pera, rather wealth, kayamanan, ginto, pilak, tanso. Only after 5 years, Sister Charmy, the wealth that was left behind to the management of Rehoboam after King Solomon and David, after 5 years, largely gone. Madali at maraming nawala sa kanilang kayamanan. Nakalimot sa Diyos eh. Nawala ang pag-ibig sa Diyos. Kaya mawala. Lahat ng bagay madaling mawala pag nakalimot ka sa Diyos. Aral yan sa atin mga kapatid. Huwag kayong makakalimot sa Diyos. Huwag. Kahit mahirap, minsan mahirap talagang sumunod lagi sa Diyos eh. Pero ito na babasa natin kay King Rehoboam, kay King Solomon, is a reminder for us not to forsake, not to forget God. Huwag kang makalimot. Nawalang lahat yung kayamanan, kinuha ng kaaway, sinakmal. Dahil, Sister Cecil, wala yung kamay ng Diyos. Malakay 3:10, going back again to that. Wala ang kamay ng Diyos. So, the treasures of the house of the Lord and the treasures of the kings were taken away by the Egyptian Empire o the Egyptian Emperor. Kapag nawala ang Panginoon, Brother Matt, wala tayong karunungan. Wala tayong magkakaroon ng mismanagement ng wealth. Mawawala ang ating kayamanan. Mawawala ang ating ganda ng buhay. Pero kahit na kokonti ang ating kayamanan at wala, o kokonti, huwag namang wala, kokonti ang kayamanan natin pero sagana tayo sa Panginoon, mahal tayo ng Panginoon, lahat ng bagay mas magandang buhay. Kahit 3 times a day ka lang kumakain, Sister Eden, pero masaya kayo dahil nandiyan ang Diyos sa gitna ninyo, di ba? Saya-saya. Pero kahit anong dami ng pera, Brother Man, tingnan mo yun. Pero kung walang kapayapaan sa buhay, walang kapayapaan sa pamilya, lagi rin lang nag-aaway-away. Kahit maraming pera, pero nag-aaway-away naman kayo, parang wala. Parang walang ganda ang buhay. Kaya yung mga ginawa ni King Rehoboam na pag-i-invest sa mga shields, sa mga sandata, mga spears, mga shields, mga espada, ngayon ay nasa kamay na ng mga Ehipsyo. Amen. King Rehoboam, in the succeeding verse, King Rehoboam made bronze shields in their place. So dati, Sister Cecil, sa panahon ni King Solomon, yung mga espada at mga shields ay gawa sa ginto. But when King Rehoboam started to reign as a king, he replaced all those shields and yung kanilang mga sandata, pinalitan ni Haring Rehoboam ng bronze. Nakapanood ka ba, Sister Arlene, ng Olympic? Di ba ang unang first prize, gold, silver, bronze. Dati ka na nasa banig, Sister Charmy. Huwag mong hayaan. Dahil sa pagkalimot natin sa Diyos, mapunta ka ulit. Dati ka na nasa kama, rather, mapunta ka sa banig. Dati ka nang may gold. Huwag mong hayaan mapunta ka sa bronze. Ayan mga kapatid, ang ganda na ng buhay eh. Hawakan mo yan, yung magandang buhay. Panginoon, nandito na ako, hold on to it. But keep loving God. Panginoon, mahal kita eh. Panginoon, nahawakan ko itong buhay na to. Hawakan mo yun. Wag magmamalaki, wag yayabang, wag lalaki ang ulo. Wag yung mawawala sa Diyos. They've lost
the things. They've lost the things of pure gold through unfaithfulness, disobedience. Nawala yung meron sa kanila dahil sa pagsuway at sa kawalan ng katapatan sa Diyos. Lagi kong tinuturo sa inyo mga kapatid niya. Sa mga susunod na talata mga kapatid, Pastor Johnny, I will be passing through the 10 o'clock mark. I just wanted us to focus on this because this is very important in our faith. And committed them to the hands of the captains of the guard. Sa panahon ni Solomon, yung mga sandata, Sister Arlene, naka-display sa house of the forest of Lebanon. Meron silang particular na, paano punta ka ng parliament, Brother Matt, diba? Meron dong House of Lords, House of Commons. Yun. Meron silang particular chamber na parang museum. Pag merong bisita si King Solomon, pupunta sila sa House of the Forest of Lebanon. Kaya makikita mo Sister Cecil, na yung pinakamagagandang mga kahoy na ginamit sa pagtatayo ng templo ng Panginoon, cedar from Lebanon. So nung panahon ni King Solomon, yung mga sandata na yun, Sister Arlene, naka-display yung gold shields. Naka-display yun sa House of the Forest of Lebanon. Pero nung panahon ni Haring Rehoboam, succeeding lang next in line of Solomon, pinalitan niya yon ng bronze. At nawala yung mga display, nakatago, gagamitin lang yon sa panahon ng digmaan. Pero sa panahon ni Solomon, walang digmaan, peaceful. Amen ba mga kapatid? And then, when he humbled himself, the wrath of the Lord turned from him. Bakit, Sister Chami? Look at this. Nagpakababa na si Haring Rehoboam, Brother Matt, pero nagalit pa rin sa kanya ang Diyos. Bakit? Doon lang siya nagpakababa noong may judgment na ang Panginoon. Huwag mong hintayin, Sister Arlene, na tayo na magagalit ang Panginoon saka ka magpapakababa. Bago magalit ang Panginoon, unahan mo na. Amen ba? Parang yung teaching sa atin, Brother Matt, na huwag kang gagarantiya. Di ba? Sample lang, garantiya ka na. Sabi ni King Solomon sa kanyang talata sa Ecclesiastes. Kapag ikaw ay nanata, sabihin nangako. Kapag ikaw ay nangako, gumarantiya ka sa utang ng iba, bago niya kuhanin ang iyong kayamanan, pati na ang iyong banig na hinihigaan. Kasi noong unang panahon, Sister Chubby, pag may utang ka at wala kang pambayad, pati yung banig mo, kukuhanin ng nagpapautang sa'yo. Ano sabi ni Haring Solomon? Bago niya gawin yon, puntahan mo na siya. Unahan mo na. Please, please, please. Sabi ng Panginoon, sabi ni Haring Solomon, palayain mo ang sarili mo na parang isang tupa, isang gasilyo na hayop na makawala ka sa hawla. Ang ginawa ni Haring Rehoboam, saka siya nagpakababa noong naranasan niya na ang judgment ng Panginoon. Yun ang ayaw ng Panginoon. He humbled himself, the wrath of the Lord, when he humbled himself, the wrath of the Lord, yung galit ng Panginoon, the anger of the Lord, so sa mas madaling salita, turned from him so as not to destroy him completely. Huli na. Huli na ang kanyang pagsisisi. Tama ang kasabihan ni Ate Huling di maunahan. Si Kahuling na hindi maunahan, sabi niya, ang pagsisisi ay nasa bandang huli. Siya ang nagdala ng kahirapan, Brother Matt. Kaya minsan, sabi ko nga, ang kahirapan ng tao, Sister Elaine, hindi Diyos ang nagpapadala. Tayo ang gumagawa minsan. King Rehoboam, he brought the destruction to himself. It's not even the work of the enemy. He himself did it for himself. Ikaw ang gumawa niyan. Walang nag-utos sa'yo gawin mo yan. Maglagay ka ng demonyo dyan, ng altar. Huwag gumawa ka ng ganyan mga pagsuway. Siya ang nagdala sa sarili niya. Kaya pag nakita kami ni Brother Rehoboam sa langit, Sister Cecil, kakausapin ko siya. Ang tigas kasi ng ulo mo. Oo nga eh. Kaya tayo, ganun tayo.
Maging aral sa atin ito mga kapatid. Huwag na natin hayaang magkanda hirap-hirap tayo. Maraming ganon. Kung kailan dumami ang pera, naging addict. Kung kailan dumami ang pera, nawala sa tamang giya ng pag-iisip. Pag dumami ang pera, nasa casino. May mga Pilipinong ganyan, Brother Matt, alam mo yan. Maraming Pilipino nung unang panahon, ang ganda ng pera, ang ganda ng kita nasa casino. Pupunta ng casino, libre daw ang pagkain. Sino naman tangang magpapakain sa inyo ng libre na walang kikitain sa'yo? Isipin mo nga yun, ay, doon. Kasi dati, di pa naman ako abogado. Doon, punta tayo doon sa may, sabi nga, Brother Matthew, sa may Nating Hill ba yun? May casino dyan. Libre daw ang pagkain. Sabi ko, bakit naman libre? At yun naman mga tanga yung magpapakain ng libre na wala silang kita. Libre nga eh. Libre daw ang pagkain. May libreng mani, libreng mga kung ano-ano mga pagkain. Kung ano mga chichirya siguro. Hanggang sa nakita nila, yung sarili nila, naubusan ng pera. Mga bingo. Yan, mga usong-usong sa London. Mga bingguhan. Ang mga Pilipino, ang haba ng pila. Yung mga bingo dyan sa may Cricklewood. Nako, ang daming Pilipino dyan. Kaya kung manghuli ka, puntahan mong bingguhan. Isa-isahin mo yung mga naglalaro dyan. Ang daming walang papel. Nawala sa Diyos. Sterling, totoo yan di ba ga? May panahon sa bingo. Mga tong-ita na yan. Nako. Nagpapaluto, may tagaluto pa yan. Yung mga nagtotong-it. Tong-it, puso, mga pusoy ba yun? Pusoy dos, ano ba yung mga larong yan? Kung ano mang laro yan? Meron pang tagaluto. Pero mo, Sister Charmy, may nagluluto. Ganyang kagrabe ang mga Pilipino. Magtotong-it lang na ayaw tumayo sa mahjong. Bawal tumayo kasi focus sila eh. Kailangan manalo. May nagluluto, may taga-katimpla ng kape, talagang focus. Pero nakalimot naman sa Diyos. Pag inayahan mo sa simbahan, ako wala akong time. Pagod na pagod ako eh. Pagod na pagod, hello? Magipagod ka talaga kasi ganyan ang ginagawa mo. Kaya maraming Pilipino hanggang ngayon, tapatan tayo, walang naipon, walang mga pera. Bakit? Nauubos sa mga walang kakwenta-kwenta mga bagay. Mas maraming panahon sa makamundong gawain na wala ang kabutihan, na wala ang espiritualidad ng buhay. Mas maraming panahon sa mga bagay na wala namang mapupuntahan. Itong ginagawa natin, Brother Matt. Kaya naalala ko yung kwento ni Brother Matt. Sa halip na nasa walwalan ng tawag ni Brother Matt. Nasa walwalan siya. Nandito ang walwalan natin, Brother Matt. Ito ang ating walwalan sa Christian life. After nito, anong oras na? Alas 11 na. Mamaya-maya, Maranatha Main Church na. Mamaya-maya ulit, London na. Kinabukasan, Qatar na. Ganyan lang buhay natin. Boring, pero masaya. Boring in a sense na baka boring sa iba kasi wala ka nang ginawa. Hindi church, ano ngayon? Kaysa na mapupunta ako dyan sa hadahan na wala na mapupuntahan. Huwag tayo makalimot sa Diyos, mga kapatid. Maging aral ito sa atin itong nangyari kay King Rehoboam. Last 5 minutes. Therefore, King Rehoboam strengthened himself in Jerusalem and reigned. Nagpatuloy pa rin. Dahil sa awa pa rin ng Diyos, Sister Arlene, sabi ng Panginoon, sige, hindi kita papatayin lahat, pero konti lang. Dahil pa rin sa awa ng Diyos, nakasurvive siya sa pananakop ni Haring Shishak. And naghari pa rin siya until his natural death. Alam mo, Sister Cecil, ito sabihin ko sa inyo. Gusto ko mga kapatid na maranasan nyo yung full-blown of financial breakthrough. Ayoko yung nabubuhay ka lang na, ay okay na ito, 3 times a day ako kumakain. Ayoko ng ganung buhay. Gusto ko maranasan nyo mga kapatid, yung full advantage of the plans of the Lord in your life. I want you to grow as much as God wants you to grow. Don't stop the hand of God to grow you. Baka gusto ng Panginoon, Sister Elaine, mas maging malaki ka pang tao in terms of business, in terms of financial breakthrough. But look at what happened to King Rehoboam. He just get by in life until his natural death. Na dapat sana, he is an example of an opportunity. He is an example of an opportunity, a privilege that could have grown so much more, but because of his unfaithfulness and disobedience to God, nahamper masyado eh.
na-suppress yung growth niya. Hindi niya na-maximize yung marami pa sanang pwedeng mangyari sa buhay niya. Alam mo yun, naunawan niyo mga sinasabi ko. The key, Sister Cecil, obedience and faithfulness to God. Kapag ikaw ay naging tapat, masunurin sa Diyos, palaibigin sa Diyos, magkakaroon ka ng takot, magkakaroon ka ng fear of the Lord na gumawa ng masama. Ay, hindi ko to gagawin kasi magagalit ang Diyos sa akin. Magiging tapat ako. Sa gawain ko, sa trabaho ko, magiging tapat ako. Sa aking relationship, magiging tapat ako. Relationship din sa church. Hindi yung palipat-lipat. Pag umaga, nasa Westminster Victoria, sa hapon, nasa kung ano mang idolatry, adultery yan eh. Amen ba? Hindi ka tapat sa Diyos noon. Ang sabi ng Panginoon, kung saan ka, doon ka na lang. Huwag palipat-lipat. Last but mga kapatid, konti na lang, isa na lang to. And Rehoboam did evil because he did not prepare his heart to seek the Lord. Hindi niya hinanap ang Diyos. Kasi nagkaroon siya ng less time, nagkaroon siya ng kakunting panahon para sa Diyos. Ayaw ng Panginoon yun. Hinanap niya nga ang Diyos, pero hindi naman nakahanda ang kanyang puso para sa Diyos. Alam mo yung sister, alam mo yung mga binata pa tayo, brother man, nakikipag-date ka, kausap mo yung nililigawan, pero ang utak mo, parang iba. Sino sinasabi mong pangalan? Si Josephine kasi, gano'n eh. Diba? Parang gano'n eh. Diba? Parang kausap mo yung mahal mo, pero nasa utak mo, iba. Ayaw ng Diyos ang gano'n. Kaya sabi ng Panginoon, Sister Cecil, you shall love me with all of your mind. Yung iba pag nasa church, walang ginawa, naku, takot tumawag yung amo ko, kailangan nakaano. Kaya pag lumabas ng church, Sister Chami, hindi alam ito ni Pastor. Hindi ko alam eh, kasi ang isip ko kasi nandun sa, iwanan kong plancha yata yun, nakabukas. Baka masunog yung aking sinaing. Amen ba? Hindi handa ang puso sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, Brother Matt, you shall love me with all your heart. Prepare your heart to meet God. Pagpupunta kayo sa gawain ng Panginoon, alis na yung mga inaalala. Alis na yung mga text. Ang iba kasi pag nituturo na si Pastor Janice, Pastor Don, alam mo yung pag gumanyan na si Sister Arlene, alam mo yung hibay ng katawan na ganyan, akala naman nila hindi ko nakikita. Oy mga kapatid, kahit malabo ng mata ni Pastor Don, kita ko kayo. Amen ba? Pag nakita ko kayo nagte-text, mga kapatid, sasabihan ko kayo. Ay kasi, straight na ganyan, no? Amen, amen, hallelujah, praise the Lord. Wala ang puso sa Diyos. Nakakaya sa Diyos, nandun ka sa bahay ng Panginoon, pero ang inaalala mo pa rin yung mga pautang, mga nangungutang, mga naniningil, mga... Amen ba? Kailangan sarado yan mga kapatid. Ihanda nyo ang puso nyo sa Diyos. Pag pumunta kayo sa bahay ng Panginoon, already ngayong gabi pa lang, plantsahin ang susuotin, Sister Elaine. Plantsahin na ang ating mga damit. Ang medyas, ang sapatos, ang Biblia, nakahanda na. When you go and when you enter to the house of God, prepare your heart. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Back to you, Pastor Johnny.